RRQ get their first step para makuha ang clean sweep sa kanilang regular season run o tuluyan silang malalason dito. At Minana Archives ang lalason. Yan abangan natin as we head on inside the game. Hilda ni X-Nova, surprising kasi debut nga ng isang Hilda. Grabe naman yung pagmamaldita. Ang ganda ng pagkakapok agad against kay Neja. But bakit ka nag-ice? Nalito ako, kala ko siya yung Hilda. Sino? Kasi parehas silang may maso eh. Tapos ibang bagong kasi bagong skin kasi yung ginamit ni Ferds sa Terisla. Medyo nalito lang, pasensya na. Tao lang. Gusto ko lang itanong, meron na ba kayo ng bagong skin ni Terisla? Kasi kung wala pa, comment down below, magpaparapol si Anjanara. I-follow nyo ang Facebook page ng MDL as well as the TikTok dahil bago lang din naman ito. But then as we head on to the game, ito talaga yung na-expect natin. Si Neja yata ang unang babagsak with that Void, pero hindi na siya makakapag-flicker. Subukan niya mabuhay para sa X-Nova. Grabe lang din naman yung ginagawa against Makaru. And before Quertino, lalo na nung usong-uso pa, yung mga assassin junglers, Hilda talaga yung ginagamit na pang-counter. Hilda sa mga Lance, Hayabusa, Ling, diba? Fanny. Hindi paratahimigin ang buhay. Kaya nga kanina pa lang, good luck agad kay Makaru kasi mahihirapan talaga siya dito. Yes. Ngayon pa nga lang siya mag-start ng purple. Level 2 pa lang siya, level 4 na si Dengero. Oh, tapos si Dengero yata ang susunod niyang bibigyan si Makaru. Mapapalo na naman. Kaya ang gugustuhin gawin ng RRQ kahit ay kunin ang purple buff na to. Neja low na naman. Pero yung ginagawa ng RRQ kahit to, total domination. Early stages of the match pa lang. Giving pressure, giving anxiety sa mga membro ng Minana Archives, lalong-lalo na kay Makaru. Level 2 pa lang. Tingnan mo si Purge nandun na rin. Nakikisama na rin sa gulo. 'Di ba yung Hilda ni X-Nova, tutulungan na di the Wild One. At ngayon si Makaru hindi talaga. Grabe! Ang sakit ng damage output, yung pagpatong-patong ng mga first skill ni Hilda. Eh, yun talaga yung nakikita nating damage output in the early stages of the match. Yung combat ritual, 3 beses kasi niyang pwedeng pagpatong-patungin yun. Tapos, napakasakit pa nun. Yes, napakasakit, Ate Hilda. Napakasakit nga. Kapag pinatungan niya yun ng 3 beses, tapos nag-ano siya, Power of Wilderness, which is the ultimate, eh, masakit yun kasi nagsastack yung mga bawas na yun. So, makakakita ba tayo dito ng Hilda Grabe naman si X-Nova. Level 4 na si X-Nova. Level 3 pa pa lang din yung si jungler. Makaru. Talagang nahihirapan dito. Etong Minana Archives, especially Makaru himself. Ito yung mga moments na ako personally, sa RG, ayoko ng ganitong ginagawa sa akin. Nag-level 4 ultimate first blood secured. Oo, para tapos kay X-Nova. Mga membro ng RQ kahit mag-sprint away lang din naman si Mingwin. Buhay pa rin, wala siyang mana. Pero yung mga membro ng Minana Archives ay buhay pa rin naman. Pero ito na nga yung sinasabi natin. Every single time na may Blessing of Wilderness, kapag pumasok siya sa mga brushes, mag-heal lang siya. Kaya naman hindi nila tinatatalan si Makaru. Level 3 pa din yung slot na to, 3 minutes into the match. Grabe yun, tas yung purple, hindi na rin yata talaga niya maahawakan. Usually, maahawakan ng isang lance yan sa early game, pero Kozen! Ang sakit na damage output si Sai nilapag na yung kanyang Shaman Force, pero yung mga membro ng Minana Archives ay low na lang din naman si Dengero. Mas susubukan yata mag-dash. Pero no, kasi ang gusto na lang nilang gawin ay mag-plate dito sa bot. Mukhang makakuha naman sila doon. Grabe naman! Maximize nila yung platings. Even si Daiso, napilitan na siyang lumayo, napilitan na siyang mag-flicker. Pero since hindi nagle-level dito si Makaru, naaapektuhan din si Neja. Gap na gap ang mga miyembro ngayon ng Minana Archives. Kung hindi nyo medyo naintindihan yung ginagawa dito ng side ng RRQ Kaito, the moment na mag-gap kasi yung jungler mo, mag-gap din yung roamer kasi actually anyone eh. Kung sino man yung makukuha nun, pero penalty zone, kinasa na si Milky yata magiging low. Tapos si Ayaw Pendant Fake, kinasa na rin naman. Yung ultimate coming from Dengero, hindi stat hama, but that's okay because wala nang flicker yung Ruby na to. And also, hindi na makakakontest ang mga member ng Minana Archive. Wait lang, X-Nova, tinutuloy ang panggulo dito kay Kozen. Tapos ultimate si Mingwin. Ang ganda ng pagkakatama ng IMU plus ultimate, pero si Mingwin yata ang susunod na babagsak kasi si Makaru. Ang ganda ng pagkakadash doon, pero Neja takes that kill. Masasabi nating lamang pa rin doon talaga ang RRQ kasi that is only the mid laner kapalit ni Kozen, which is
the gold lane ng Minana Archives at yung purple buff. Hindi na tinantanan. Pre, yung purple buff, pre, hindi na tinantanan. Oo nga, pre. Kung ako si Makaru dito, medyo hindi ko na alam kung ano yung magiging reaction ko kasi doble. Ayun, Isipin mo, level 4 si Makaru, level 10 si Denjiro. Level 8 si Birds. 6. Penalty zone kinasa. Pero hindi pa din talaga nagpapatalo ang mga side. Anong Minana Archives, RQ Kaito, yung na silang iniisa-isa. Sinesyang low kasi ang lambot pa din ng bato na ito. Kayang-kaya siyang i-burst down nitong mga miyembro ng RRQ Kaito. Ang kaharian magbaback away after that Astral Echo. But Makaru, hindi ka talaga matatahimik dito kasi si X-Nova nandyan na naman sa'yo. Ayaw talagang tantanan ni X-Nova dito itong si Makaru. Oh, wow. Meanwhile, si Sai, Mingwin, Denjiro, sila nang bahala mag-push ng mga turrets. Kitang-kita natin sa items, 'di ba? Lamang na lamang dito ang RQ, 6.7k. Kanina purple buff lang, ngayon pati yung orange hindi na nila hinahayaan si Makaru. Nesra getting low. Wild Charge, kinasa na lang din naman na matatamaan yata si Denjiro. Pero buhay pa din si Denjiro despite being taken by the members of Minana Archives. Dalawa ang mangyayaring babagsak. Tapos sabi ni Sai, magtitipi muna ako kasi yung gold lead na meron kami ay 7.4k na rin naman. 8-1 ang talaan ng mga kills. Pero yung mga miyembro ng kaharian, hindi sila nagpapatalo. Gusto nilang ituloy na pabagsakin ang mga turrets ng side ng Minana Archives. Nakikita natin ngayon kung gaano talaga kalakas ang bagong kaharian. X-Nova leading the way. Panggugulo lang talaga yung ginagawa niya. Tapos dito sa baba, si Birds the Wild 1, 2 versus 1. Tapos si penalty zone, takasa sa dalawa. Si Kozen yata ang babagsak pagkatapos niyang ma-curse with that ultimate coming from Birds. Ang ganda ng ginagawa dito ng RQ Kaito kasi hindi nila pinapahinga yung side ng Minana Archives. Yung Wild Charge hindi din na matatama, mapapa-flicker out si Neja. But then, wala ng ultimate na Shaman Force itong si Sai. A dominating game talaga para sa RRQ Minana Archives. Ang hirap talaga sabihin kung paano makakabangon, kung paano makakabawi dito ang Minana Archives. Kasi wala pang 10 minutes, 10k na yung gold lead na meron dito, ang kaharian ng RRQ. Dito natin makikita kung gaano nila sineseryoso at kung gaano nila pinaghandaan lahat ng kanilang kalaban. Oo, and kung sinabi kanina ni Joshi Cakes, no, na kailangan i-exterminate ang wild. Paano mo i-exterminate ang wild kung itong si Hilda na part ng wild ay hindi tinatantanan yung jungler nyo? So, ibig sabihin nito, paulit-ulit na side ng RRQ Kaito ang nagsiset ng tempo. Wala man silang sobrang crowd control. Aside from first, pero siya mahatak with that penalty zone. Pero yung OM offended play, nabaliktad pa kasi si Makaru ang babagsak. Ganda sana nung hatak ni Milk Tea. Papasok dun sa torre. Ang kaso lang may flicker available si Ferds. Buhay pa din siya. Born to be wild ka talaga, Ferds. At si X-Nova ngayon. Pumaharap kasi nga kaya naman daw niyang mag-heal. Pero nandun kasi si Sai. Oo, si Neja yata ang babagsak kasi si Sai. Binabakbakan siya with that Chrono Dashes. Kozen lang din naman ang magiging 3-level gap against their opponent. Denjiro ang ganda na ginagawa dito. But then, walang casualty na mangyayari. 11-1 ang talaan ng ating kill score. Now that 9 seconds na lang before the first Lord of the match comes up. 8 minutes, 30 seconds. 11.4k. Lumalaki paunti-unti as the game prolongs. Mas lumalaki din yung lead na meron dito ang RRQ kasi walang masagot, walang magawa ang Minana Archives. At ang hirap talaga kasi tingnan mo si X-Nova, pinuhusta nila ang lahat, buhay pa rin. Grabe, tatlong mga ultimate ang ginawa doon ng side ng Minana Archives pero buhay pa din si X-Nova kasi nga naman yung sustainability na meron siya. Tapos ngayon, ang gagawin niya, i-heal na lang niya with that blessing of the wilderness pagpasok niya ng mga brushes. Ayan kasi, may bago pa pala siyang apelyido. O ano? Mo. Hilda mo. Kasi Ah, nag-heal ganda! ka sa damo. Natutunan ko lang yan mula sa idol kong si Prof B. Medyo matanda na kasi yun, kaya marami nang alam sa buhay yun eh. Shoutout sa'yo, Prof. At ngayon, nag-heal talaga ang Hilda sa damo. And hindi rin nakakagulat kung bakit hindi nila kayang i-burst ang isang Hilda. Yes. Even though hindi pa siya tumatapak dun sa damuhan. Kasi wala pang items dito ang Minana. Meanwhile, for sure si X-Nova, si Ferds, and even the rest of RRQ, sobrang dami. Palang item na nga siguro yung mga yan.
with this 13.9k gold lead, nakikita natin kung paano din-dominate na side ng RQ. Pero Flicker plus penalty zone, tatama sa dalawa si Milky ang magiging low. Pero Flicker out na lang din naman siya si Nesha. Susubukan niya na mag-flicker pero hindi na siya mabubuhay. First, babagsak lang din naman. Pero ang unang lord ng mapa ay babagsak na rin sa kamay ng Minana Archives. Habang yung mga member ng RQ ay susubukan niya tayo push yung mga base. Pero grabe, yung damage output coming from Denjiro. Tapos yung mga member ng RQ kahit hindi pa din sila tumitigil. X-Nova meron lang din naman tayong immortality. Tapos si Sai, susubukan pa yatang bigyan itong si Daizo, yung apat na member ng Minana Archives. Mabubuhay na lang din naman. Pero ang call ng RQ Kaito ay end. Ang game na Murat, pero hindi. Walang minion. Buhay pa sila. Nice defense para sa Minana. Buhay pa rin ang Minana Archives. RRQ, tinry nilang tapusin pero kailangan nilang mag-disengage kasi nararamdaman nila yung hapde, yung damage na meron ng Minana plus that is the base na mahapdi nga rin din naman talaga. And ganda sinong defense ang ginawa doon ng Minana, di ba? Focus sila sa minions and even yung mga plays na pinapakita ni Milky, still they're showing na meron pa rin talagang sign of life para sa Minana Archives. Yes, and yun yung kailangan i-capitalize ng Minana Archives. The moment that RRQ Kaito oversteps yung kanilang lead, kailangan yun panghawakan ng Minana Archives. But now, Denjiro, susubukan niya itang bigyan dito si Macaron. Sakit ng damage output niya, pero magda-dash-dash lang din naman ito. Mabubuhay pa rin yata siya kasi wala na yatang purple buff si Denjiro habang yung mga miyembro ng Minana Archives ay susubukang mag-back away. At least for this moment, hindi na si Hilda or hindi na si X-Nova yung nanggugulo kay Makaru. Ang kaso lang, ang hirap pa rin talaga for a Lancelot na level 10 pa lang ngayon, yung katapat mo na jungler, level 15 na. And actually, yung X-Nova, yung roamer ng kalaban mo, mas mataas pa yung level sa'yo. Oo, and yun talaga yung nangyari kasi paulit-ulit na ginugulo nitong si X-Nova ang jungler ng side ng Minana Archives. Pero mukhang ang call ng side ng RRQ Kaito dito ay wag nang paabutin sa second lord kahit ilang seconds na lang din naman. Ayaw yata nila na magkaroon pa ng opening dito yung side ng Minana Archives. But now, X-Nova, ganda yata ng pagkakapwesto ulit doon sa ating mga bushes. Hindi nila inantay yung 12 minutes. Kasi masyadong maaga nilang nakuha yung first lord. Tapos yung pangalawa, hindi pa siya nagmukhang pangalawa. Naging baby lord pa. Baby lord kasi pagka pumatak ng 12 minutes, doon magiging upgraded yung lord. Yes. Panis may upgrade. Diba? Pero hindi na inantay yun ng RRQ. Pero mukhang gugustuhin pa rin talaga nilang isabay lahat ng wave, i-end tong laban. Ang tanong, paano depensahan to ng Minana? Look at Ferds, nakaamba na naman, ready for the penalty zone. Astral Echo, kinasanalan din naman ng Kozen na pa-flicker doon, pero hindi yata niya mabibigyan si Denjiro. Si Macaron susubok ang habulin doon si Denjiro. Yung wild charge, kukonekta sa tatlo, pero makakaya offended play lang din naman. Tapos yung ultimate coming from Sai ay naging effective kasi nagko-chrono dash siya. Tapos yung Shaman Force, tapos ang susunod na target ay yung base. Kaya RRQ Kaito takes game number 1 in such a dominating fashion. A dominating game 1 nga para sa kaharian ng RRQ Kaito at talagang hindi nakahinga doon